bagong issue ngayon na priority na kay ni Torre? Wala, kakalungkot, no? Kasi bilang PNP chief, ang dapat na #1 priority niya ay sugpuin ng kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado at nakakatakot sa criminality sa buong Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nagtataka ba tayo kung bakit bumagsak ang mga tourist arrival natin? Naku, 2.1 million na lang ang dumating na sa Pilipinas, samantalang ang ating mga karatig bansa gaya ng Thailand ay 35 million. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. So General Torre, sana ayusin mo ang prioridad mo, no? Kung babasahin mo naman yung resolusyon ng piskal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa mong priority, hindi yung peace and order ng bansa, no? At saka syempre, gawin mo ring prioridad yung kabaro mo, si Colonel Grijaldo, na hanggang ngayon, kinukulong ng WAD Committee. Bakit tikom ang bibig mo doon sa pagkulong ng kabaro mo, no? Ilang buwan ang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mong prioridad mo. Yes, okay. Attorney, additional po. Yes, additional. Kumusta yung pagkikita niyo, Senator Amy? Well, ako naman ay diretso eh. Wala akong apologies at ang sinabi ko, inulit ko ay kaya lang ako suporta sa kanya ay dahil sa endorso ni BP Sara, dahil ako naniniwala sa aking leader, no? Pero hindi nagbabagong paninindigan ko na tama na ang mga Marcoses. Attorney, hanggang ngayon ay buong tiwala pa rin si Vice President Sara sa iyo na kaya mong lampasan ang lahat ng panggigipit na ginawa sa iyo. Well, nagpapasalamat tayo kay BP Sara sa suporta at bagamat tingin ko naman kakayanin ko rin, siyempre nakakagalak pa rin na nandyan yung suporta ng Vice President sa atin, no? At ang aking masasabi lang sa lahat ng aking, sa lalong whatever it takes, we will fight the effort to extradite us to the Philippines kasi naniniwala tayo na talagang ginigipit tayo at nagpapasalamat ako kay BP Sara dahil kinumpirma niya yung paniwala ng marami na pagigipit lamang yung tanim kaso na sinampan nila laban sa akin. Attorney, additional lang po, okay lang sa iyo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na ikaw daw isa ka raw sa mga nagbibigay ng fake news kay Attorney Kaufman. Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi na niya alam kung anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo at ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita, no? Pero pinaniniwalaan ng marami, yung mundo niya, yun talaga ang mundo daw ng fake news. Attorney Harry, in connection sa tanong ni Seminay, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanulo ka ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe, no? Dahil ang Netherlands lalong-lalo na pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao. So naniniwala ako na alam nila ang probisyon ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw na habang hindi nare-resolba yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako'y biktima ng paggigipit. Yeah, kasi ang understanding ko, no, nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niyang susunod na kidnapin. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapin si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulaga na bibigyan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping sa kanilang teritoryo. Alright. Thank you very much. O ikaw naman. Ako tatanong. O ikaw naman. Attorney, Siya, tanongin mo naman siya pagdating kay Amy Marcos. ay, oo nga pala. Palangga ng bayan. Ikaw naman. Ikaw naman. Interviewer, bakit ako tatanong? Meron po kaming malaking katanungan eh. Oh my God, okay, go. Ma'am, Dito hindi na lang. ko- Siya nakikita. Dito. Kasama pala ako doon. So, kausap po natin ang Palangga ng Bayan sa oras na ito, mga kapartners. Ang tanong po natin is, kumusta po ang inyong pagkikita ni Ma'am Senator Amy? Okay. I think this is the right time. Kaya mga katanungan,
Okay, sa vlog ko nga sinabi ko na ang unang bungad niya na sabi niya, bakit ka ba Maharlika galit na galit sa akin? So, the same statement na sinabi ko sa vlog ko, ang sinabi ko, hindi naman ako galit sa iyo personal. It's about your bangag na kapatid. It's about Lisa Tanas na ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Kasi kinidnap si PRRD. So, hindi siya sumagot, na ganun-ganun lang ang lola mo, wala siyang reaction. Pero kami naman, dahil nirerespeto namin si Vice President Sara, dahil birthday niya, at kahit hindi birthday ni Inday, wala naman sa ugali namin na manapak. Bakit naman, di ba? Tsaka hindi naman tama yon. Kasi parang yung iba, in-expect nila may komosyon. No. We're very cordial, respeto sa birthday sa mga Pilipino. Imagine nyo kung tumambling ako doon, anong magiging headline, right? Oo, di ba? So, yun yung eksena. Tapos, aside from that, kinuha ko na yung oportunidad na pinakalala ko sa kanya yung biktima ng kapatid niya at ni Lisa, si distressed mother, alam niyo naman yan, na hoping na baka magkaroon ng reassurance na, okay, we'll see kung anong maitutulong ko sa iyo bilang senadora. Nasa lunch tayo, no? Nandoon si Spokesari. Nasa lunch kami. So, ang binitawan na talaga statement ni Senator Amy, kawawa naman si distressed mother. Pero walang reassurance, kasi ako bilang isang tagapagligtas or tagapaglaban sa mga walang hiya, I am hoping na makakuha ako ng magandang sagot na, sige, gagawa natin ng paraan. Panagutin natin ng isa, panagutin natin si Teddy Boy Locsin, panagutin natin yung asawa niya, yung DFA, lahat ng kumasabwat para nagkaroon ng illegal extraction. Kung sino man ang unang kinidnap dito ng Marcos administration ay si Sheena yung anak ni Sheena na minor de edad. So yun yung mga diniscuss ko kay Senator Amy na wala din naman akong nakuhang sagot. But again, I'm hoping na malay mo, ina-absorb niya lang yung mga information. Let's give her the benefit of the doubt, di ba? Pwede, no? Possible na, sige, okay, ito yung kwento. Baka gumawa naman siya ng action. So, kasi ang issue dito, buhay ng dalawang bata. Buhay ng dalawang bata, buhay ni Pangulong Duterte na kinidnap. Ang issue kasi related lahat, kidnapping ng 2 minor. Kaya yun talagang pinush ko sa kanya. Kaya nga sabi ko, sige, tignan natin kung may magagawa siya. Edi sige. At we can only hope and pray. So, yun yung mga chika boom boom. Ano pa? Yung karamihan sa mga sinasabi ng mga kapwa natin na mga vloggers na yung ginawa ni Senator Amy daw ngayon ay yun ang tinatawag na political survivor. Yes, I couldn't agree more sa mga palangga. Totoo naman yun. Kasi, ang punto kasi ganito, kung titignan natin lahat, nasaan ba si Senator Amy noong March 11? Pwede din naman siyang pumunta doon doon sa mismo dahil presidential sister siya. O kaya dapat nag-statement na siya, putang ina mo, ading, dapat ganon. Huwag mo ipakidnap yung Pangulong Duterte. Kung mahal niya yung PRRD, yun lang yung sa amin. May power din siya senador siya, kapatid niya yung presidente, ay wala naman siya doon Tapos kaya tinanong ko kanina kay Baste, na ano ba yung tanong ko sa kanya, yung sinasabi ni Amy, na pwede niyang, para siyang bringer of hope for us. Yeah. Maniniwala lang tayo pag nabitbit niya si PRRD. Yes. Ngayon, tama. 'Di ba? Para makapagpahinga na tayo lahat, hindi na kayo mamasahe, happy na tayo lahat, right? Imagine all over Europe, huwag tayong paasahin na ganon. So tayo dito sa kayo dito sa Europa, ako talagang from the bottom of my heart, kayo yung dahilan kung bakit yung spark ng pakikipaglaban natin ay nandito pa rin. Imagine nyo kung kami lang dito, 'di ba? Kami lang, wala kayo. 'Di ba? Hindi solid pero because of you guys, ayun, ayoko ma-discredit kayo na parang may isa lang pupunta dito, bida-bidahan, 'di ba? Parang Jollibee, bida ang saya, o nag-commercial pa tayo. Tapos 'di ba, hindi naman mapapauwi yung PRRD natin. Sana wag bigyan ng false hope yung ating mga kababayan. It's okay to show support. 'Di ba? Kami nga dito, sabi ko, kung pwede lang papasok na ako sa ICC. Magpa-kidnap na ako. Anyway, so yun lang. Ano bang tanong? Yes, thank you po, Palangga ng Bayan, ang pinakamatapang. Okay, so ano pa? By the way, since nandito ba lahat ng mga organizers in the past, yesterday? Okay.
Mga volunteers, ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na na hindi ko siya nakita during that day na talagang may nagharang kay sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So, although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules, na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita, kami ni Smoke Sari. Bangag-bangag. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pa-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya naming murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin ako, may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Yes. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang utos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun eh. Pangalawang beses na yun. Pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami nyo pwedeng baguhin. Na magpa-cute kami dahil andyan yung mga Marcos. Eh kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni BP. But you know, we show respect, right? Ikaw, nakita mo ba yung video mo? Oo nga, nakita ko. Ano masasabi mo? Nakita mo. Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi Yes. ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron ako non-bailable charge at gusto niya talaga ako ikulong dahil hindi ako mapigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan, kayo pang manupil. Totoo yun. So, Okay. alam ko At, mga... Go ahead, sorry. Ako naman, sa lahat ng nagbo-volunteer, kailangan magkaroon kayo ng political education kung ano ang rally. Yeah. Kahit anong okasyon niya na birthday, hindi yan para pumuri kahit kanino dahil nandun lang sila. Alam namin Totoo na yan. ang tamang asal. Kaya nakita nyo, hindi namin sinopla kahit sino publicly. Yeah. Pero kahit saan ako pupunta, may karapatan ako magbangag-bangag dance steps dahil ang kapalit niyan ay yung panggulo niya at panira sa aking Yeah. buhay kasama na yung non-bailable offense. Yeah. Kaya ulitin ko po, alam ko kayo hindi kayo lumaki ng panahon ng martial law, pero sinasabi ko po, kung hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng malayang pananalita at kung bakit tayo nagpa-public rally, wag na po kayong mag-volunteer. Yeah. Dahil Yeah. talagang na-shock po ako doon. Na-shock sa Magtakin mo kung kailan nasa exile pa ako sa Hague, tsaka nila ako susupilin. Kaya nga Ang utos daw kasi, wag magbagag-bangag dahil Andyan birthday daw. ni Inday. Ano bang sinabi ni Inday Sara dun sa kanyang sariling birthday? Ano bang sinabi ng sarili niyang kapit sa sarili niyang birthday? Yeah. Hindi tama yung pag-iisip na yon na hindi ba nila naintindihan kaya tayo nagpa-public rally para sa malayang pananalita? At ako pa at si Maharlika ang susupilin nila. Ano sila? Hello? Oo, I know nga. I mean, we appreciate lahat. Don't get offended mga palangga. Alam ko nandito lang kayo, andyan yung iba dyan. I don't know you all personally. Pero it's sad lang kasi ako na-hurt ako for Harry. Ako okay lang kaya short din yung speech ko kasi na-abisuhan din ako. Okay, this is not my event. I have to respect you. Nag-i-event kami sa LA. Big event. Kami ang nag-organize. But gusto ko lang maipagmalaki. May mga nag-aaway-away din. But I managed to pacify kasi iisa yung goal natin Bakit pa tayo nandito? Dahil kay PRRD, it's not about me. It's not Correct. about Harry. Correct. Dahil kay PRRD, wag tayo ito yung talaga yung problema ng mga Pilipino kahit saan tayo. Sana pareho tayong magbigayan, intindihan yung mga sarili kasi alam nyo, nakakaawa din yung pinakitaan ng mga attitude ng mga supporters. I feel you guys. Kasi nagta-travel kayo Sabi ko napag-usapan namin ni Harry, kung mawawala ito, let's say 100 lang yan, 50, 20 o isa, ayaw natin masaktan kasi nagta-travel kayo You spend money.
time, iniiwan yung mga asawa may sakit. Kahapon may nakausap, ayun, nung birthday ni Inday, may nakausap ako na iniwanan yung asawa niya just for Inday's birthday. Yeah, so, siguro, pakiusap lang natin, let's treat each other talaga na maayos. Kasi lahat tayo may attitude. No, kaya lalo na ako, kaya ko makapagsapakan kahit dito, na yun. Pero we're not gonna do that. Kasi irespeto natin yung PRD. Dahil the reason why we're here. So sana wag na maulit yung aming Censorship. Dahil dyan, At saka hindi. Wag na wag niyong gagamitin ang pangalan ng Duterte for censorship. Yeah, wag. Never. Dahil pati si Pangulong Duterte nung gusto ng mga kaalyado na impeach si Leni Robredo dahil pula ng pula, anong Yeah. sabi ni Tatay Digong? Karapatan niya yan, malayang pananalita, hayaan niyo siya. Tapos kayong supporters, kuno ni Pangulo Duterte ang manunupil sa palayaan ng malayang pananalita. Yeah, Go wag back to ganon. basics. Learn what freedom of speech is, kung anong importansya niya sa demokrasya. Hindi tayo nagrarally dahil nagpapakyut tayo. Hindi tayo Totoo nagrarally dahil nagpapalakas tayo kay VP. Yeah. Hindi nagpatawag ng rally si VP Sara sa kanyang birthday para purihin siya. Taro. Nagpatawag siya dahil ang mensahe, bring him home Bring on him my home. birthday. Yeah. Okay? At kung kinakailangan na kami magbagag-bagag dahil yun lang ang aming ganti sa kanila, bahala sila sa buhay Hindi, siguro nila. bago tayo magbangag-bangag. At lahat kayo sasama dito. Dahil ngayong sinupil nila, tilangka nilang supil. Di naman tayo nagpasupil, di ba? Hindi, ito warning Matigas lang. ang Hindi ulo. naman, siguro, huwag niyong gagamitin yung pangalan ng ni Inday, ng Office of Vice President. Kasi we can always, verify. Yun lang yun, right? Lagi, nabi-verify namin yun kung totoo. Kasi nga, bago tayo lumipat sa lugar na ito, sa Duterte Street, Oh. mayroon din kasing ibang grupo na nagsasabi na yung mga supporters ni PRD nandyan sa Duterte Park at pumunta dito sa Duterte Street, pumunta lang doon magsayaw-sayaw, pumunta lang doon magkain-kain, pumunta lang doon na parang sabi nila wala daw kabuluhan yung pagpunta natin dito. Really? Oh, may nagsabi na grupo na ganyan. Okay. Sige, i-address natin yan. I-address natin. Alam nyo, di ba, ng birthday ni PRD, samayaw-sayaw tayo. Kami lang na naman yung subayaw sa'yo doon. Kami na naman yun. Budots dito Kami na Okay. naman doon. Walang problema doon sa budots, kasi narinig ko rin yun na parang dapat parang magnilay tayo dahil si PRD nakakulong, right? I don't think na magninilay tayo na parang magdasal-dasal tayo. Nagpe-pray naman tayo, di ba? Sarili natin mga dasal at group prayer. I think may issue lang talaga sila, pero wala pong masama na magbudots, pero siguro wag naman yung sobrang laswa. Kasi bumubudots din tayo, di ba? Nakita niyo yun. Pero wag naman siguro yung, para lang to sa akin wag yung sobrang parang nasa red street? Red light? Oo. Except pag ako gumawa. Hindi, pero In which case, maniningil ako. Doon sa mga grupo na yon, mag-unite na tayo. Siyempre, pag nag-iwalay tayo, matutuwa ang mga bangag. So, Pupunta dito, mag-iyakan tayo. oo. Correct. Sumayaw lang tayo, pero wag lang sobrang, wala lang maghubad. Kasi alam nyo, kami sa Los Angeles, we gathered big events. May ganito ding issue, may mga kajotahan na I ganito. know that. Alam nyo yun, no? Na-experience ko yan sa Amerika din. Alam mo yan kung paano ko ko po. inayos, right? Ang aking panawagan continuing. Oo. Huwag nyo nang patulan yung mga ganyan. Isipin nyo lang, PRRD ang dahilan. Yes, At PRRD. Pilipinas. At kapag kayo'y nagpursige sa ganyang mga attitude ninyo, wala. At saka wag din natin Pinapatay nyo yung gamitin. pag-asa na mauwi si Tatay Wag na din Digong. natin gamitin yung event for our own advantage. May mga tao din kasi talaga gano'n. I know that. Pero wag natin gamitin yon palangga na sabi na natin, wag kayo mang-scam ng kapwa nyo Pilipino. Just, use this event. Wag. Kasi kawawa naman, mapupulaan tayo. Although wala naman akong na-witness pero kasi based sa experience namin, wag ganon. Kanya-kanya, di ba? Kayo, namasahe. Kami din, namasahe. Andito pa nga pala yung passport ko. So anyway, ready to go. Di ba? So yun ang chika. Basta, Kaya, I'm really happy na tayo nagsama-sama. Now, at least cleared na. Narinig na nila yung sa loobin mo. Na next Saloobin time, mo rin. Yeah, natin. Next time, wag lang mag-XX, di ba? Sino naman palangga? Anong eksena? Dito dyan sa loob.
Kakarating mo lang. Okay. So yun lang thank you so much. Sana Thank po you, magmahalan thank you. tayo. Kasi lahat tayo dito ay nagsasakripisyo. Pera, time, pagod, and everything. Dapat lahat tayo, talagang ako may pagmamalaki ko. Lahat ng event namin, lahat sila nakangiti, walang galit. Ayoko kasi ng ganun eh. Naaalis ka sa event, putangin na yung si ganito, si ganyan. Ayoko na ganun. Lahat yun, ate, happy ka ba? Para babalik yung tao. Hindi yung papakatama ng attitude, nasabi yung tangay na, hindi na ako babalik dun sa Duterte na yung street ha. Totoo yun, may mga ganon. So don't do that. Mawawalan ng gana yung mga palangga natin. Let's treat each other like family, friends. I just want to say, this is the first time lang na ako'y umattend sa big gathering, sa gather talaga ng ano. Kasi never do it sa UK. Aha. Kasi alam ko na sasabi mo. I love you, palangga. Hindi, totoo yun. Ito ko yung aking business ng few days. Salamat. O, kita mo, nagsarado ng business. Grabe. Yeah. Alam mo, Happy ka naman. hindi, sige, i-share na natin. Alam mo kami sa Los Angeles, ang daming community.